So, ayun po, nandito po kami ngayon sa bayan ng Lopez kung saan meron naman po sa amin lumapit dito isang may-ari na gusto pong maipabenta ang kanyang property na 2 hectares na 1.5. So, bali ito po yung barangay road. Ito po yung pinaang right of way na binibigay po. Wala na pong problema sa magiging right of way po dito. Ito pong ipapakita ko sa inyong right of way labas po sa barangay road is ito na po yung dinadaanan o ibinibigay para puro sa mga right of way na naandyan po sa inner lot. Yan. Kaya po wala po tayo dito magiging problema pagdating po dito sa right of way. So sa katunayan po meron na po dyan nakabili sa katabi karating nila na meron na po yung bakod. So ito pong pupuntahan natin is 2 hectares na tabing kalsada kasi merong counting slope. So ayan po. Makikita nyo naman po yung kalsadang dinadaanan natin is nakakapasok po dyan ng 4 wheels. Kumbaga ayusin pa po yan. Kasi ay yan po talaga yung binigay nilang right of way para po dito sa mga inner lot na mga lupa. Kumbaga nagkasundo-sundo po sila na ito pong part na ito ng lupa is gagawin na nilang mga right of way. Yan. Katunayan po meron na po dito nakabili foreigner. May asawang Pinay. Yan. Naglalagay na po sila ng farm. Ano po ito ay? Ano yan? Palakihan ng ano yan? Fruit anan? Dragon fruit? Ano? Dragon fruit yan oh. Taniman ng dragon fruit oh. Ganda. Yan. So, inuunti-unti na po nila yung right of way. May spillway na. Ayan. May bakod na rin dito ah. Ito pong may bakod dito is karatig po nung 2 hectares. Kadikit na kadikit po siya. Nasa unahan lang po natin yan. Yan. So nakikita nyo naman po yung tigkabilang bakod. Yan po yung right of way na ibinigay po. Yan. Para po sa mga nasa inner lot. Yan. So pagpasensyahan nyo na po ang aming boses at katanghalian po ngayon ang pagpunta namin kasi ay nakisuyo po sa amin yung may-ari na mapuntahan kaagad. Kaya po dyan sa mga buyer po namin, calling out po. 2 hectares na 1.5 million. Puno po ng tanim. Yan. So yan yung right of way. So yung property is makikita nyo yung hanggang dun po sa tuktok na yun is may kalsada. Yan. Kaya po sinasabi ko sa inyo mayroon pong slope. Kasi ang kalsada po nasa tuktok. Pero yung property po is hanggang dun. Meron po doong frontage na nasa 65 meters. Doon sa tabing kalsada, pababa po siya. Hanggang dito. Yung baba pong ito is flat land. May itong pong tabing sapa. Kasama na ito? Saan yung poste nung? Ito pala. Ayan po, meron po ditong linya ng kuryente. Ayan, dito po sa part ng right of way, nandito po ang linya ng kuryente. Poste. Nasa pwesto nung 2 hectares. Yun. So, hindi na tayo mahirapan maghagilapan ng linya ng kuryente kasi sa part ng 2 hectares is may poste. So, ito na. Mula po dyan, start na tayo ng property. Pataas po yan.
Tapos dito. Tatay, ito po ba pataas mula dito pataas na rin sa kalsada? Oh, yun. Diretso na po yan papunta rin sa kalsada sa taas. May gagawin ding dam. Kahit magkakameron ng kalsada. So, ayun po, dito po sa part na ito, ito na po yung mismong property. Yan. Kung saan, doon po mag-i-start yung kanyang muhon, yung sa punong yan. Pataas po yan. Yan. Yan po yung sakop ng property. Ito po yung part na flat land. Ito po ay 70% flat land, 30% slope. Kasi ito po ay mula rin sa tagudtod, sa ibabaw, na andun po yung kanyang frontage sa kalsada. So, meron naman po itong right of way para po dito sa baba. At ito pong flat land na yan, sa may part pong yan, is magiging kalsada rin po yan. Pagdating po ng panahon, kasi may gagawin po diyang kalsada papunta po ron sa dam ng Mabanban na ginagawang dam. So, puntahan ko po dito yung muhon. Ito. Ang isura po nitong lupang ito is perfect rectangle. Yan. Pahaba po talaga siya. Yan. Yan po yung kanyang muhon. So, nandito pa po yung Madre Cacao. Nandyan. Ayan po. Nakikita po ninyo. Yan. Boundary na po yan dito sa kabila. So, ito po ay tabing ilog. Yan. Kati lang po ngayon, talagang sobrang tagsangit. Pero po yan ay may hukay. Diyan po sa may ibaba na pwede na po tayong tumugsok ng motor para po sa ating patubig. Yan. Saka mababaw naman po ang bukal dito. Yan. Kababaan pa po ang niyog. May mga matataas. Merong mga namumunga na. Meron pong mga bago pa lang namumunga at meron pong mga bagong tanim. Talagang dasik po ito sa tanim. Sa 2 hektarya pong ito ay punong-puno ng tanim. Puno po ng tanim ng niyog at saka saging. So, ito pong 2 hektaryang ito ay pina-offer po ni tatay ng 1.5. All out po para po dun sa mga buyer namin dyan, sa mga nais pong mag-invest at mga nais pong magkaroon ng sariling lupa. Yan. So, ito na po yung boundary. Pataas po na yan na naman. Diretso na po yan. Yan. Diretso. So, yan po. Makikita po ninyo. Reality po. Yan po yung pwesto ng lupa. At wala na po kayo dito magiging problema sa pagpapasukat. Kasi ito po ay nasukat na. Kitang-kita nyo naman po bago pa po yung muhon. Yan. Yan. Ayan po. Ang bunga ng niyog. Yan. Yan po ay diretso. Paahon. Rectangle po ito. Ito pong part na ito. O maaring dyan po sa part na yan. Magkaroon po dyan ng kalsada. Papunta po yan doon sa Barangay Mabanban na gagawan po ng dam. Yan. So, ayan po sa mga gusto pong mag-farming, yan. Pwede po ito, pasok na pasok po ito. 70% flat land, 30% slope. So, makikita nyo po rin sa aking drone shot mamaya. So, doon po ako nag-umpisa magpalipad sa taas po ng kalsada. Doon sa ibabaw nitong property. Pababa po yung drone. So, makikita nyo po, punong-puno po siya ng tanim. So, yun lang po. Hope you like it po.
hinahanap nyo? Na may malinis na dokumento at hindi masakit sa ulo. So, nandito na yung hinahanap nyo. Please subscribe my YouTube channel, Jaya Real Estate Property and Real Estate Property by Jaya. And please click the notification bell para updated kayo sa aking uploaded videos. At laging tatandaan, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait!